magsisimula ako dun sa lagi nating sinasabi, yung amen, di ba? Amen. Everybody say amen. Amen. Alam po ba ng lahat ang ibig sabihin ng salitang amen? Sino pong nakakaalam ng salitang amen? Anong ibig sabihin po amen? Just one word, or ano po? Hindi kasi lahat ng preaching ng pastor, Mhm. amen. Mhm. Yung positive Yes po. na preaching ng Mhm. pastor, in-accept mo, kaya ka nag-amen. Yes. Yes po. Sa akin din po kasi ako, wala na siguro yung image ko, mahilig ako mag-amen. Pero Mhm. kung hindi ko talaga naunawaan ang nasa buhay, hindi ako basta-basta magsasabi ng amen. For Mhm. me, talagang naunawaan ko siya. Yes po. I agree sa word na yun. Yes. Thank you po. Ang ibig, tama po sa ang sagot ng ating mga kapatid, ano po, ang salitang amen means truly. It is true. So be it. Let it establish into my life. Mangyari nawa sa buhay ko, yung narinig nating salita, tapos nag-respond tayo ng amen. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka na yung narinig mo ay totoo. Na yung narinig mo is kiniklaim mo na sana mangyari sa buhay mo. Yun, ibig sabihin ng amen. So, kung ano yung uncomfortable sa pagsasabi ng amen is when your mouth declares amen, but your heart says no. Hindi siya nagtutugma. Kasi when we say amen, dapat yung lifestyle natin nagiging evidence dun sa kinilig natin na salita ng Diyos na sinagot natin na amen. For example, bigyan ko ng example. For example, nagpipreach dito si pastor. Sabi ni pastor, God, let your will be done. And then nagsagutan, amen. Ask yourself, are you really willing to surrender your will to God? Kasi nung sinabi na, let your will be done, nag-amen ka eh. Parang in-affirm mo. Kasi when you say amen, it's a declaration of faith. Actually, it's an act of faith. Na sinasabi mo na yung narinig mo is sumasang-ayon ka, kiniklaim mo, parang sinasabi mo na mangyari nawa sa buhay ko, yung narinig ko na word na yon. So be it. Yes, so be it. Amen. And napaka-familiar na ng word na to. So, kaya ko naisip na gawin tong parang introduction, no? Is para aware lang ang lahat, lalo na dun sa mga hindi nakakaalam, yung salitang amen. Kasi napapansin ko kapag nagpipreach si pastor, parang bibihira yung nagsasalita ng amen. Now, alam na natin ang ibig sabihin ng amen. So, kapag nag-respond tayo kay pastor, kapag nandyan no, si pastor nagpipreach, and sinabi natin na amen, alam natin yung sinasabi natin. Kumbaga, pag nagsabi si pastor ng God is good, na sumigaw kayo ng amen, parang pinaikli nyo lang na totoo yun. Naniniwala ko doon. Pinaikli yung sentence na yon in just salitang amen. Yun pong ibig sabihin ng amen, mga kapatid. And this is parang lang siya, wake up call. Kasi minsan kapag yung mga bagay na parang familiar na sa atin, paulit-ulit na nating sinasabi, is nawawala na siya ng meaning. Or else, parang hindi talaga natin alam yung meaning. Naging nakasanayan lang, dumating tayo sa church, naririnig natin na sinasabi din ng ibang kapatiran. So, ginaya na lang natin without knowing anong ibig sabihin nun. Diba? So, ngayon, alam na natin ang meaning ng ibig sabihin ng amen. Sa pagtayo ko dito, kapag may narinig po tayo na parang sa loob-loob mo is naniniwala ka, gusto mong mangyari sa buhay mo, just, free to say amen. Hindi po yun para sa nagsasalita, mga kapatid. Hindi po yun para kay pastor kapag nagsasalita. Yung amen po is para po yun sa inyo. Kasi declaration of faith nyo po yun. Na ibig sabihin, naniniwala po kayo sa inyong narinig. Sabi po sa Greek word po, ang amen po, di ba sabi ko kanina, ibig sabihin ng amen is truly. Sabi po sa John chapter 3 verse 3, alam niyo po yung verse na sabi ni Jesus, truly, truly, I tell you, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God.
Sabi niya doon, truly, truly. So, ibig sabihin, in the original scripture, ang sabi doon is, Amen, Amen. Kumbaga, si Jesus is, ine-emphasize niya na, makinig kayo, ito talaga ang totoo. Amen, Amen. Unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Kumbaga, gusto ng mga tao na bago sabihin ni Lord yung unless one is born again, makinig kayo. Truly, truly. Amen, Amen. Amen? And sabi po sa Revelation pa, sabi sa Revelation chapter 3 verse 14, the Amen, the faithful, and the true witness. Ulitin ko po, sabi sa Revelation chapter 3 verse 14, sabi po, the Amen, the faithful, the witness. Ang tinutukoy po dito na the Amen is si Jesus. So, saan nga po, kung dito sa Revelation, tinutukoy na Amen ay si Jesus. No? Saan sinabi ni Jesus na, I am the way, the truth, and the life? Diba sinabi ni Jesus sa book of Matthew ba yun? So, ibig sabihin, sa Revelation, sabi na Amen is equal to truly. So, truly or truth is equal to Jesus. So, napapag-connect niyo po ba? Yung Amen, si Jesus, and yung truly, isiisa siya ng meaning. Ano po? And, again, yung pong topic po natin today is hindi po ito galing po sa akin. Ano po? Binigyan po ako ni pastor ng outline. And actually, akala ko is sabi ni pastor, di ba, babasahin mo lang naman. Sabi ko, sige po, babasahin lang pala eh. Tapos nung nag-send sa akin si pastor ng outline, walang explanation. Tapos naghintay ako sa susunod na araw. Sabi ko, baka ginagawa pa ni pastor yung explanation. Tapos, hindi na ako nakapaghintay kasi anong araw na. Sabi ko, pastor, yung explanation po. Sabi ni pastor, hindi, yan na yan. Ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala mag-expound. Sabi ko, okay. And na-appreciate ko lang yung tiwala po, no? Bago po tayo mag-start. Na-appreciate ko lang po yung tiwala ni pastor na ibinigay sa akin, which is napakalaking bagay po para sa akin na pagkatiwalaan ng ating pastor, which is personally, lalo na kapag konting kwento lang po, no, kapag tuwing hinahatid ako ni pastor sa bahay, tumatambay kami sa 7-Eleven para kami yung mga teenager na uupo doon sa gilid habang nagkakape, nag-uusap, kinukwentuhan niya ako, pinapangaralan niya ako. Kasi alam niya na bitin yung Sunday service eh. Tapos uupuan ako ni pastor, hindi namin napapansin yung oras. Minsan umabot kami alas 2 na madaling araw sa 7-Eleven, kaming dalawa. 'Di ba? Tapos pag-uwi ko parang parang bitin pa eh. Parang pagpasok ko sa kwarto, sa apartment ko, ang tahimik, parang nag-e-echo yung boses ni pastor. Parang gusto ko pang makinig sa kanya, no? And sabi ko nga is sabi nga sa Biblia is walang nangyari ng walang dahilan. Somehow dati nakikita ko na siguro darating ako sa point na talaga na to. Pero dinidinig parang ayaw mo naman kasi. Kasi sabi sa, correct me if I'm wrong, in Proverbs chapter 9 verse 20 ba, na many plans in man's heart, tama po ba yung scripture? Many plans in man's heart, but it is the God's purpose that will prevail. Nung naging trainee po ako, ang dami kong po plano nung pagpunta dito sa Japan. Makapag-invest, makapagpatayo ng sariling bahay, bumili ng sasakyan, makapag-asawa. Ano po? Wala doon ang tumayo sa harapan at magsalita ng salita ng Diyos. Wala po doon sa plano ko. Pero hinayaan ng Panginoon yung mga plano ko. Dinala ko ng plano ko dito. Pero without knowing, yung plano pala ng Diyos sa huli, yung magpe-prevail, no? Yung purpose ni Lord, which is hindi ko siya nakita.
And yeah, praise God. Maraming salamat. And etong topic natin, wala. Gifted but dangerous. Sa mga regular po na umaattend po dito every Sunday, mapapansin nyo po na medyo parang hindi siya ganun kabigat na topic na iniwanan sa atin ni Pastor. Kasi nung mga nakaraan about God's original plan, the foundation of Christian faith, di ba? Itong iniwanan sa atin ni Pastor is about more on character. Which is thankful din ako, and kasi parang hindi naman hindi ko pa siguro kayang abutin yung level ni Pastor na ipaliwanag yung mga pinapaliwanag about foundation and God's purpose. So alam ni Pastor, no, yung iniwanan sa atin. But kahit ganun, I pray and hope na mag-speak ang banal na Espiritu sa bawat isa. And bago po tayo magsimula, inaanyaya ko po ang bawat isa na tumayo para sa ating panalangin. Father God in heaven, Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord, na pinili na pumunta sa lugar na ito para makinig ng iyong salita. Panginoon, naniniwala ko na hindi aksidente or walang dahilan kung bakit nandito mga kapatiran kong ito. Lord, I pray na mangusap ka sa bawat isa. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ng bawat isa, anong pinagdadaanan nila sa buhay. Panginoon, divide your words into thousands of meanings, Lord God, na magbe-benefit ang puso ng bawat isa. Panginoon, because I believe, Panginoon, na ang salita mo ay hindi lang siya inspirational, hindi lang siya instructional, hindi lang siya historical, but your word is transformational, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ang banal na Espiritu, bigyan niyo po kami ng pusong marunong tumanggap, utak na kaisipan na marunong tumanggap ng pag-unawa, Panginoon, at higit sa lahat, maririnig po namin, tulungan niyo kami na i-practice ito into life, Panginoon. I-prepare niyo po ang bawat isa, Panginoon, at higit po sa lahat, Panginoon, banal na Espiritu, gamitin niyo po ako. Gamitin niyo ako, Panginoon. Nawa, Panginoon, salita mo lamang ang maririnig namin, Panginoon. Salita mo lamang ang lalabas sa bibig ko, Panginoon. Panginoon, I'm not worthy to be here, but you called me to be here, Panginoon. And I believe, Panginoon, na dinala mo ko dito because I know na hindi mo ko iiwan. Thank you so much, Lord, for everything. Kayo na pong bahala sa araw na ito. Mangusap po kayo sa bawat isa. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ito pong nakaraang linggo, no? Ang topic natin is gifted but dangerous when charisma outruns character. Pag sinabing outruns, parang mas, sa madaling paliwanag, parang mas lumalago or mas nangingibabaw yung charisma or yung parang appeal ng isang tao kesa sa kanyang character. Gifted siya, pero wala siyang, you're gifted but living untransformed life privately. Kaya siya dangerous. Sa ating scripture reading po, please open your Bible in Matthew chapter 7, verse 22 to 23 po. Okay, babasahin ko po, no? Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not in your name drive out demons and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Alam niyo mga kapatid, isa to sa mga personally, no, kinakatakutan kong Bible verse. Doon sa part na
I never knew you. Eh si Jesus, all-knowing God siya eh. Kung all-knowing ang Diyos, paano niya nasabi dito na I never knew you? Ang I never knew you dito po, na sinabi ng Panginoong Jesus, is hindi dinideny ni Jesus ang existence ng mga taong yon. Ang sinasabi ni Jesus dito na I never knew you, na you are not belong to me. Na wala tayong relationship. Yun yung sinasabi dito ni Jesus na I never knew you. Charisma without character is one of the most dangerous combination in ministry. Kasi pwede kang maging fluent sa scripture. Marami kang alam na Bible verse. Powerful ka mag-preach. Highly anointed ka in delivery. And still be unformed in the heart. Unformed in the heart, meaning by that, your inner character po, mga kapatid, has not yet been shaped to reflect Christ. You're gifted ka. Kapag nagsasalita ka sa harapan, maraming nakikinig sa'yo, maraming pumapalakpak sa'yo, maraming humahanga sa'yo, gifted ka, malakas ang karisma mo. But, kapag nasa sarili ka ng parang sarili mong buhay, is you're living in an untransformed life, hindi mo nire-reflect yung Christ-like character. Kaya siya tinawag na dangerous. Dangerous sa saan? Dangerous siya sa people of God, sa house of God, kasi it can bring confuse sa mga tao, lalo na sa mga new believers. Kaya hindi hinahayaan ni pastor pansin nyo, na hindi siya basta-basta nagbibigay ng ministry. Ina-examine muna ni pastor kung ito ba is may salita ng Diyos, yung character. Kasi kapag tinolerate ni pastor yung unholy doings, tapos hahayaan ni pastor na tumayo sa harapan, makukompromise ang church natin Kaya, pasalamat na lang kay pastor kasi laging iniingatan ni pastor ang bawat isa. Kapag nagsalita ka, you can move crowds, very charismatic ka sa stage, and still live and transform life privately. Kaya nga ang taong ganito is dangerous. Kaya yan ang title natin, Gifted but Dangerous. You can be gifted and charismatic, yet lack the character to carry what God has entrusted you. Pansin nyo sa ating scripture reading po, mga kapatid. Meron silang gift. Hindi to basta-basta gift. They can drive out demons. They can perform miracles. They can prophesy. Parang wala na nakakagawa nito ngayon Matitibay ito. Ibang level to ng gift, mga kapatid. Prophesy, drive out demons, perform miracles. And yes, sinabi ni Jesus na evildoers. And yes, sinabi ni Jesus na I never knew you. So, hindi lang sila dangerous. They are in danger. Gifted sila, pero wala silang character or they are not obedient sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, away from me, I never knew you. So, hindi tayo magpo-focus dito sa ito po ang title natin, Hindi tayo magpo-focus dito sa gift. Hindi rin tayo magpo-focus dito masyado sa charisma. Dito tayo magpo-focus sa character. Which is, itong mga nakaraang araw po, mula Monday hanggang Friday, sinubukan ko mag-start magsulat, pag-aralan. Pero alam niyo, kapag sumunod ka sa Diyos, spiritual attack is true. Na parang nire-remind ka ni Satan ng mga, alam mo yun, mga past mo na dapat ka bang tumayo dun sa harapan. Kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Ano po? And then, pero alam ko dahil na I'm being attacked spiritually. Sabi ko, hindi. Tatayo pa rin ako. Hindi para patunayan na kaya ko, kundi dahil yung Diyos ang bibigay ng strength sa akin para tumayo dito.
Kasi kung ako lang, I'm nothing, mga kapatid. Mahihayin po ako. Mahihayin po ako. Parang ano talaga, without the Holy Spirit, hindi nyo ako mapapatayo siguro dito sa harapan. Hindi ko kaya, hindi ko na-imagine na kaya kong tumayo sa harapan at magsalita. So, nung binasa ko yung sinend sa akin ni Pastor, inaatake yung thought ko, yung kaisipan ko. Siguro, yun din ang ginamit ng Diyos kung par binibigyan niya ako ng lente kung saan ako magfo-focus. Nag-struggle ako the whole week kung ano nung pumapasok sa isip ko. Kailangan ko ma-overcome yun. Kasi kung hindi ko ma-overcome yun, with the grace of God, tulong ng Holy Spirit, hindi ko to masisimulan. So bago ko po ito i-preach sa inyo, pinagdaan ko na muna. Kasi isa yun sa mga hindi ko makalimutan, sabi sa akin ni Pastor na kapag nakikinig ka sa isang preacher, tanungin mo, did they live what they preach? Tulad ng lagi tayong binibigyan ni Pastor ng babala sa mga napapanood natin, sa mga sineshare natin sa online. Magagaling sila magsalita, magagaling sila mag-explain, marami silang alam na Bible verse, kaya nilang i-explain ng maganda, ng naiintindihan, pero hindi natin alam kung ano yung buhay nila. Hindi naman natin sa ginajudge sila, pinag-iingat lang natin yung Pastor. Even Jesus taught us to be skeptical. Sinabi ni Jesus somewhere in Matthew na huwag basta-basta maniniwala sa mga propeta ba na nagsasalita na akala mo is yung maamong tupa, pero yung pala mga mababangis na lobo. Basically, Jesus taught, teaching us to be skeptical, na huwag tayo basta-basta maniniwala sa ating mga pinapanood, sa ating mga pinafollow. And God is all-knowing, kaya yung sinasabi ni Jesus dito na I never knew you, ulitin ko, ay hindi ibig sabihin na hindi alam ni Jesus kung saan galing tong mga taong to. Jesus says He never knew them in the sense of relationship, recognition, and belonging to Him. Ibig sabihin, itong mga taong to na sinasabi ni Jesus na I never knew you, is walang relationship with Jesus Christ. Amen? Tulad po ng sabi ko kanina, you can be gifted and charismatic, yet lack the character to carry what God has entrusted you. Galing mismo to sa outline na binigay sa akin ni Pastor. And I asked myself, Lord, gifted ba ako? Charismatic ba ako? Ang mahalagang tanong, meron ba ako ng character na hinahanap mo? And I encourage everyone to ask yourself too. Magkaroon tayo ng self-evaluation. Binigyan ka ng Diyos ng gift, ng talent, para gamitin to glorify Him. Magaling ka sa field na yon, but nade-develop ba yung character mo? Akala ko madali lang itong iniwanan sa atin ni Pastor. Madali siyang, kumbaga, compare doon sa mga pinapaliwanag ni Pastor, mga preaching natin. Mas madali itong abutin. Pero, mahirap siyang, alam mo yun, parang i-take ng basta-basta. Kasi, personal to eh. About character na to eh. Magkakaroon tayo dito ng self-evaluation. In Hebrews chapter 10, verse 14, pupunta po tayo sa character, mga kapatid. For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Ba't tayo napunta dito?
Bear with me mga kapatid. Hindi tayo lalayo sa topic. Ulitin ko, in Hebrews chapter 10 verse 14, for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. We are perfected. It is past tense mga kapatid. He has made perfect. Past tense na po siya mga kapatid. Tapos na. Not temporarily, but forever. Sabi dito, we are made perfect forever. Ngayon, tanongin natin sarili natin. Ako, perfect? Nagkakasala ko eh. After this service, magkakasala pa rin tayo eh. Pero sabi dito, we are made perfect. Paano naging perfect yun? So nagkakaroon tayo ngayon ng mga questions sa sarili natin kapag nakikita natin yung mga ganitong salita ng Diyos na He has made perfect forever. Kasi nagkakasala pa rin tayo eh. Ngayon, yan ang attack ni Satan. Paano kung magkasala pa rin ako? Pagkatapos ko dito, magkakasala pa rin ako. Ngayon ang tanong, sino yung paniniwalaan mo? Yung thought mo na sinasabing makasalanan ka pa rin? O yung sinabi ng Diyos na you are made perfect, holy? You see, look at how Satan attacks you. Kapag narinig mo yung truth, ano yung truth? Yung truth kung para saan kung para saan yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa'yo. The moment you know it, the moment you hear the word of God, yung katotohanan, Satan, paulit-ulit sinasabi ni Pastor, Satan is after you. Kasi narinig mo yung salita ng Diyos. Narinig mo yung salita ng Diyos, yung katotohanan, so Satan is after you. He is waiting for you outside na agawin yung salita ng Diyos na narinig mo. Kasi natatakot siya, hindi sa'yo. Natatakot siya dun sa salita na natanggap mo. Kasi baka mag-grow yan. Baka mag-grow yan, matuto ka magbasa ng Bible. Baka mag-grow yan, araw-araw ka nang pumunta ng Sunday. Baka mag-grow yan, araw-araw ka na mag-pray. So yun ang kinakatakutan ni Satan. Kapag nakarinig ka sa salita ng Diyos, Satan is after you, kapatid. I'm giving you warning. Pero huwag kang matakot din. Kasi, kasama mo naman ang Diyos. Huwag mo lang ipapaagaw yung ibinigay sa'yo ng Diyos. Kasi armas natin yan eh, ang salita ng Diyos, mga kapatid. And, tulad dito, sabi dito, He has made perfect forever. Pero, makasalanan pa rin naman ako eh. Pagkatapos dito, gagawa pa rin ng kasalanan. Intrusive, ang tawag dyan mga kapatid, is intrusive thoughts. Ang intrusive thoughts po, ito yung kaisipan na pumapasok sa ating isipan na hindi naman talaga natin gustong mangyari. Hindi mo naman talaga gustong gawin. At higit sa lahat, hindi mo naman talaga siya pinaniniwalaan. Ang tawag po dyan mga kapatid is intrusive thoughts. Nabasa ko sabi, our brain can generate random thoughts without them reflecting your character or intentions. In other words, ang utak daw po natin mga kapatid is lumilikha siya o naglalabas siya ng mga random na kaisipan na hindi naman talaga tumutugma or hindi naman talaga siya align sa iyong pagkatao or sa iyong intention. In other words, hindi lahat po ng pumapasok, kapatid, sa ating isipan ay nagpapakita kung sino ka talaga at kung ano talaga ang gusto mong gawin. Ang tawag po doon is intrusive thoughts. Hindi mo siya makokontrol. Pumapasok lang siya sa isip mo. And kabilang doon, yung mga ibinabato sa atin ni Satan, sa ating kaisipan na hindi ka perfect. So nagkaroon ka ngayon ng dalawang thought. Yung sinabi ng salita ng Diyos na you are made perfect at yung sinasabi ng isa na you are not perfect.
Ngayon, sinong paniniwalaan mo dun sa dalawa? Kapatid, kilala kong sarili ko eh. Hindi naman talaga ako perfect eh. Hindi po natin dinideny ang reality, mga kapatid. Alam natin yan sa sarili natin. Yun ang nakikita natin, yun ang ating naririnig, yun yung nasa isipan talaga natin. Kaya, laging sinasabi sa atin ng Bible, ibig kay Pastor, paulit-ulit, yung sa Greek word na metanoia, which is repentance. Ano nga ulit ang repentance, mga kapatid? Ang repentance po is, hindi lang siya, Lord, sorry. Hindi po yung repentance, kapatid. Ang repentance po, you confess to God, you ask for forgiveness, and after that, you change your mind. You change your heart, and you change your direction. Hindi yung, Lord, I'm sorry. Lumuhod ka, umiyak ka, Lord, I'm sorry. Pero pag tayo mo, doon ka pa rin nakaharap. Doon ka pa rin papunta sa way na yon. Hindi po yung repentance, kapatid. Na kapag kinonfess mo ang kasalanan mo sa Diyos, tapos patuloy ka pa rin namumuhay doon, walang repentance na nangyari. Humingi ka lang ng sorry. Ang tunay na repentance po, kapag humingi ka ng kapatawaran sa Diyos and by His grace, pinatawad ka ng Diyos. For example, lumuhod ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, dapat, pag tayo mo, dito ka na nakaharap. Against the flow ka na dapat. Hindi yung doon ka ulit lalakad. Kasi dadaanan mo ulit yung kasalanan na yun. Kaya nga sinasabi, repentance, change of direction, change of heart, change your thoughts. Alam niyo po, may isa kong paboritong kwento po sa Bible na nagtuturo ng repentance. Siguro, ewan ko kung ngayon nyo lang ito maririnig. Ako, nung una ko itong narinig, may repentance palang tinuturo doon. Ano nga ulit ang repentance? Change of mind, change of thoughts, change of hearts, change of direction. Kahit pa yun ang nakikita mo, kahit pa yun ang nasa isip mo, sa realidad, yun talaga eh. Yun talaga nakikita mo, hindi mo madidinay eh. Ang repentance, kahit ganun, hindi mo siya paniniwalaan. Alam niyo yung kwento na yon is, ito po, the first ever miracle recorded in the Bible, which is, sino po nakakalam? Turning water into wine. May repentance pala doon. Paano po nagkaroon ng repentance doon? Ganito po yung kwento doon. Si Jesus at kanyang mga disciples po, naimbitahan sila na umattend sa wedding sa Cana in Galilee. Kasama nila doon si Mary. And doon sa wedding, sa tradition po kasi nila, kung sa atin, kapag kumakain tayo, yung panulak natin is tubig. Sa kanila, wine. So doon sa wedding, mabilis pong naubos yung wine. And then, sabi ni Mary, sinabi niya, in-inform niya si Jesus na wala nang wine. Ngayon, sabi ni Jesus, inutusan niya yung mga servant. Okay, sabi ni Jesus, fill these jars with water. Ulitin ko po ha, wine yung hinihingi. Ang sabi ni Jesus, fill these jars with water. Ngayon, itong mga servant, pinuno po nila yung jars ng tubig. 6 jars ng tubig. Pinuno nila. Ngayon, nung napagkapuno nila ng tubig doon sa jar, ang sabi ni Jesus, now serve them. Wine yan. Teka, kung ikaw yung servant, alam mo, tubig yon. Nahawakan mo, tubig yon. Ang nakikita mo, tubig yon. Kasi tubig, ikaw yung naglagay eh. Alam mo, tubig yon, nahawakan mo, tubig yon. Nakikita mo, tubig talaga yon. Hindi mo ma-deny yung reality na tubig yon. Pero sabi ni Jesus, serve them. Wine yan.
Ngayon, nung sinunod nila yung salita ng Diyos, nung sinunod nila yung sinabi ni Jesus na iserve, nung pagka-serve nila, nung ininom ng mga guests, wine nga. At hindi lang siya basta wine. Napakasarap na wine. Paano nagkaroon ng repentance dun? Ano nga ulit ang repentance? Change of mind, change of heart, change of direction. Paano nagkaroon ng repentance dun? Kasi nakita nila, tubig talaga yon. Na-feel nila, tubig talaga yon. Alam nila, tubig talaga nila yon. Pero hindi nila pinagkatiwalaan yung nakikita nila, yung nararamdaman nila, yung iniisip nila. They trust the thought of God at yung sinabi ni Jesus above their thoughts. Mas pinaniwalaan nila yung sinabi ni Jesus na wine yun. Kaysa sa nakikita nila, kaysa sa naramdaman nila, kaysa na sa feel nila na tubig yun. Yun ang isang example ng repentance, kapatid. Kahit pa nakikita natin na makasalanan ka, i-claim mo to. Na you are perfect. Because of Jesus Christ. And another example po ng intrusive thoughts, kapatid, is halimbawa, may mahal ka sa buhay na aalis, pupunta ng, sabihin natin, gagala. Tapos, nung umalis siya, may pumasok sa isip mo na, paano kung may mangyari sa kanyang masama? Di ba may ganun tayo minsan? Na kapag umalis yung mahal natin sa buhay, bigla na lang may pumapasok sa isip natin na, paano kung may mangyari sa kanyang masama? Intrusive thoughts yun. Kasi hindi mo naman talaga gustong may mangyari sa kanyang masama. Di ba? Pero minsan may mga ganong kaisipan. Pero ang totoo, ayaw mo naman talagang may mangyari sa kanyang masama. Your brain may simply be generating a frightening possibility na na-generate lang ng utak mo yung hindi magandang posibilidad na mangyari kasi mahalaga sa iyo yung taong yun. So yung utak mo, nag-generate siya ng kaisipan, although ayaw mo naman siya mangyari, kinuha niya yun dahil alam ng utak mo na mahalaga sa iyo yung taong yun. Intrusive thoughts ang tawag doon. Isa pang example ng intrusive thoughts. For example, nasa mataas ka na building or kahit saang lugar na mataas. Di ba, minsan, parang pumapasok sa isip natin, paano pag nahulog ako dito? Paano kung tumalon ako? Intrusive thoughts po tawag doon. Hindi mo naman talaga gustong tumalon. Mas lalong hindi mo naman gusto talaga mahulog. Na-recognize lang ng utak mo yung height, kaya nag-generate siya ng possibility na baka mahulog ka. So, hindi mo talaga siya kagustuhan, na-generate siya ng utak mo. Kaya minsan, pansin nyo, may bigla-bigla tayong nagagawa or may bigla-bigla tayong nasasabi. Na suddenly, mapapatanong ka sa sarili mo na, ba't ko nasabi yun? Ba't ko nagawa yun? Kasi may intrusive thoughts na lumitaw, tapos nag-react agad. Hindi mo na siya na-process. Buti na lang, mga kapatid, tinuruan tayo ni, nandito ba? Yan. Tinuruan tayo po ni Apostle Paul sa mga ganitong bagay kapag meron tayong mga intrusive thoughts. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we take captive every thought to make it obedience to Christ. Dito po, mga kapatid, is sabi dito, we take captive. Ang captive po dito, mga kapatid, ang ibig sabihin talaga niyan, yan talagang ginamit na word ni Apostle Paul, which is, ang ibig po sabihin talaga niyan is hulihin, ikulong. So basically, sinasabi dito ni Apostle Paul is, ikulong niyo yung mga thought, hulihin niyo yung mga thought, to make it obedience to Christ. Apostle Paul is teaching us not to automatically accept every thought that enters our minds as truth.
Sinasabi po ni Apostle Paul, tinuturuan tayo ni Apostle Paul sa verse na to, mga kapatid, na huwag mong iisipin na lahat ng pumapasok sa isipan mo is totoo. Hindi siya automatically na pag naisip mo, yun talaga ang totoo. Tinuturuan tayo ni Apostle Paul dito na parang captive yung thought. Take captive every thought. Meaning by that, ang iba pong ibig sabihin ng take captive is examine. Examine what we're thinking and ask these questions. Ngayon, tinuruan tayo ni Apostle Paul. Ano po? Sabi niya, take captive every thought. Tinuruan niya tayo kung paano natin siya i-examine. We ask these 3 questions. Is this thought true? Tama ba to? Yung pumasok sa isip mo, no? Tama ba to? Padalawa, does it agree with God's word? Nag-a-agree ba siya sa salita ng Diyos? Itong pumapasok sa isip ko, tugma ba siya sa salita ng Diyos? And last, is this leading me toward Christ or away from Him? Ito bang pumapasok sa isip ko is makakatulong para lumapit ako kay Jesus Christ? Or itong magiging dahilan para lumayo ako? Yan yung tinuturo sa atin ng Apostle Paul. Na kapag may mga intrusive thoughts, kapag may mga thoughts, is examine muna bago tayo mag-react. We examine our thoughts by asking these questions. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May nagawang kasalanan sa iyo isang tao. Ang inisip mo, ang thought mo, hindi na kita mapapatawad. Siguro sobrang bigat ng nagawa sa iyo ng taong yun. Ang thought mo, hindi ko na ito mapapatawad. Ngayon, apply natin to, no? Subukan natin, apply natin to. For example lang, no? Lagay mo sarili mo na may nakagawa sa iyo ng kasalanan, tapos sabi mo hindi mo na mapapatawad. Apply natin to. Tingnan natin kung effective. Sabi ni Apostle Paul, capture it and then examine it. Ngayon, yung thought mo, hindi ko na mapapatawad ng taong to. Ngayon, take it capture. Paano ngayon yan? Teka, totoo ba to na ayon sa salita ng Diyos na hindi ko na kaya magpatawad? Ngayon, kailangan mo ng God's Word. Ephesians chapter 4 verse 32, meron ba dito? Wala. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, sabi dyan, forgive as God forgave you in Christ. Ngayon, yung thought mo, hindi ko na ito mapapatawad ng taong to. Ngayon, you capture it, you examine it, totoo ba na hindi ko na mapapatawad ng taong to? Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Anong sinasabi ng salita ng Diyos? So, yung thought, tatanungin mo, tama ba to na hindi na ako magpatawad? Ngayon, does it agree with God's word? Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ephesians chapter 4 verse 32. Forgive as God forgave you in Christ. Ngayon, magkakaroon ka ngayon ng response doon sa thought na yon. Kailangan ko palang magpatawad. Dahil ako, nagkasala din ako, pero pinatawad ako ng Diyos. Nakita niyo yung pattern? Yung thought mo na hindi mo naman mapapatawad, you capture it, examine it, then kinumpare mo siya sa salita ng Diyos. Kung tumutugma ba siya. Ngayon, kung hindi siya tumutugma, kaya nga sabi exam, mamimili ka ngayon. Yung salita ba ng Diyos, o yung sinasabi ng isipan mo na hindi ka na magpapatawad. And then, bago ka magre-response. Yun yung tinuturo sa atin ni Apostle Paul. Isa pang halimbawa, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Yun yung thought mo. Siguro may nagawa kang napakabigat na kasalanan na ikaw lang nakakaalam, tapos iniisip mo, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Take it captive. Teka, totoo ba to? Sang-ayon ba ang salita ng Diyos na hindi na talaga ako papatawad? Punta ka ulit sa salita ng Diyos. Anong sasabi sa salita ng Diyos? If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins
and purify us from all unrighteousness. 1 John chapter 1 verse 19. Sinasabi ng salita ng Diyos na kapag daw kinonfess natin ang ating kasalanan and we genuinely come to Him, ask for forgiveness, handa siya magpatawad. So, kontra na naman siya doon sa thought mo na hindi na ako papatawad ng Diyos. Ngayon, magkakaroon ka ulit ng evaluation. Ang magiging response mo ulit ngayon, hindi ko paniniwalaan. Ang kasinungaling ito na hindi na ako papatawad ng Diyos. Pipiliin kong maniwala sa sinabi ng Diyos na kapag lumapit ako sa Kanya, patatawarin niya ako. Amen. Ganon, yung tinuturo sa atin ng Apostle Paul, how to examine our thoughts. Hindi, ibalik natin dun sa kanina na we are made perfect. Kung ang nakikita mo is hindi ka perfect, which is yung nga ang totoo. Ako, ganun din. Hindi ko in-exclude sarili ko. Pero mas pinipili kong maniwala sa sinasabi ng Diyos. Kasi, sinabi ng Panginoong Yesus dun sa krus ng Kalbaryo bago siya mamatay, Tetelestai, it is finished. Bayad na. Kung bayad ka na, tapos tinanggap mo yung bayad na yun, tapos sinasabi mo pa rin na hindi ka pa rin bayad, hindi siya, kontra siya eh. So, alin ka dun? Binayaran ka ba talaga or hindi ka pa bayad? Meron tinatawag na, mga kapatid, na the law of non-contradiction. Ma-share ko lang sa inyo. Law of non-contradiction, it is a simple principle logic na ibig sabihin po ng law of non-contradiction, mga kapatid, is yung dalawang bagay na kinokontra nila ang isa't isa ay hindi pwedeng maging totoo at the same time, at the same place. Yun yung po tinatawag na law of non-contradiction. Halimbawa, sinabi ko na ang pinto ay sarado. Tapos sinabi ni brother dyan na ang pinto ay bukas. Kinokontra namin ang isa't isa. It's either tama ako, mali siya. It's either tama siya, mali ako. Pwede yun, kahit alin doon. Pero ang hindi pwedeng mangyari is parehas kaming tama. Yun po yung tinatawag na law of non-contradiction. Apply natin doon sa sinasabi mo na, Lord, You're my Lord and Savior. Ina-accept ko yung bayad, yung ginawa mo sa cross bilang kabayaran sa kasalanan ko. And then, ikaw din ang nagsasabi na makasalanan pa rin talaga ako. Kinokontra mo yung dalawang bagay na yun. Which is hindi siya pwedeng maging totoo at the same time. So ask yourself, tinanggap mo ba talaga yung ginawa ng Panginoong Hesus dun sa cross? Amen. Minsan, mga kapatid, hindi man sa isipan natin, minsan tao din eh. Tao yung magsasabi sa'yo minsan na, alam mo, hindi ka nang papatawad ng Diyos sa ginawa mo. May mga taong ganon. Kapatid, kung may taong ganon na nagsabi sa'yo, na hindi ka nang papatawad ng Diyos, tumakbo ka na. Tumakbo ka na. Dahil malinaw na malinaw po sa sinasabi sa salita ng Diyos, ang Diyos ay handang magpatawad sa mga taong tunay na nagsisisi at lumalapit sa Kanya. So walang karapatan ang kahit na sino nilalang sa mundo, wala silang ultimate authority na bigyan ka ng final judgment na hindi ka na mapapatawad ng Diyos sa kasalanan mo, kahit ano pa yan. Walang authority. Wala tayong authority doon. Kasi sinabi in James, meron ba dito? James chapter 4 verse 12, sinasabi dyan, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. There's only one daw, iisa lang. So kapag may taong nagsabi sa'yo, hinusgahan ka, binigyan ka ng final judgment na hindi ka napapatawad ng Diyos, tumakbo ka na. Kasi ang Diyos lamang ang may kakayahan na manghusga. Pansin nyo, even Jesus sa unang pagpunta niya dito,
Sabi niya, sabi ni Jesus, "For I did not come to judge the world, but to save the world." Si Jesus na to "For I did not come to judge the world, but to save the world." Kung si Jesus nga hindi ka hinusgahan, tapos may magsasabi sa'yo na hindi ka napapatawad ng Diyos. Diba? Sabi pa sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and save the lost." Seek and save. Para kapag dumating yung judgment sa padalawang, 'di ba sa unang punta ni Jesus, hindi siya nag-judge. Sa padalawang balik po niya, mga kapatid, yun na, judgment day na yun. Sa pagmamahal ng Diyos, sa unang punta niya, He tried to save you, mga kapatid, you and me. Sinave niya muna tayo. Kaya nagkaroon ng pangalawang pagbalik. So, binigyan tayo ng Diyos ng enough time to decide whether to accept Him or not. I don't want to talk about hell or heaven. Actually, hindi ko siya masyadong ginagamit yung salitang yun. Binigyan tayo ng Diyos ng free will to decide. Dalawang bagay lang yan, mga kapatid. It's either to live with Him eternally or separated from Him. Huwag na natin pag-usapan yung kung heaven ba ang gusto mo or hell ba ang gusto mo. Binigyan tayo ng Diyos ng free will to choose kung gusto ba natin mamuhay eternally with Him or eternally separated with Him. Hindi heaven or hell. Kasi, what makes heaven, heaven is not the angels, the clouds, the golds, the diamonds. What makes heaven, heaven is the presence of God. Tanggalin mo yung presensya ng Diyos dun sa langit, hindi na langit yun. So what makes hell, hell is hindi rin yung mga demons. Hindi rin yung fire. What makes hell, hell because yung presensya ng Diyos ay wala doon. Kaya habang nandito ka sa mundong ito, at tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas, yung presensya ng Diyos ay nasa iyo. Even habang nandito ka pa sa mundong ito at nabubuhay, you can experience heaven na. Kahit wala pa tayo sa langit. Diba sinasabi sa panalangin natin, "Let your will be done on earth as it is in heaven." So, pwede mong experience natin yung heaven. Kahit nandito pa tayo sa earth. Paano? Kung nasa atin ang presensya ng Diyos. Kung si Jesus, nung unang pagpunta niya dito, sabi niya, hindi ako dumating dito to judge the world, but to save the world. Sounds comforting, isn't it? Parang sarap pakinggan naman na makasalanan tayo sa halip na huhusgahan tayo ng Diyos. Ipinakita niyo yung pagmamahal niya. Sabi nga, the epitome of love. Epitome means it is the embodiment of something. Or epitome means this is the perfect example. So Jesus is the epitome of love and sacrifice. Ibig sabihin, siya yung perfect example ng love and sacrifice. Nung narinig natin na pagdating ng Panginoong Jesus, hindi tayong hiusgahan. Sounds comforting, isn't it? That's the truth. Pero wag tayong matapos dyan, kapatid. Wag nating gawing lisensya ang grace at mercy ng Diyos to do sin or mamuhay sa kasalanan. Remember the story of
yung adulterous woman, na si Jesus, nagtuturo si Jesus, tapos, itong mga Pariseo at mga Eskriba, dinala nila itong babae na nahuli nila na nag-commit ng adulterous act kay Jesus. Tapos sabi ng mga Pariseo at mga Eskriba, according to the law of Moses, kailangan parusahan ng babaeng to ng stone to death. Kailangan daw batuhin yung babaeng yun hanggang sa mamatay. Yun yung parusa nung mga panahon na yon. Kapag nahuli na nagkukumit ng adultery ang isang tao. Ngayon, dinala yung kay Jesus. Anong sagot ni Jesus? Kasi inaakusahan ng mga tao yung babae na makasalanan. Ang sagot ni Jesus, napakaganda. Kung sino sa inyong walang kasalanan, kayong unang bumato. Sino yung walang kasalanan? Binibigyan ni Jesus ng permission. Sige. Kayong unang bumato. May bumato ba? Wala. Tapos nagtuloy-tuloy yung iginigit talaga ng mga Pariseo at mga Eskriba na kailangan parusahan tong babaeng to. Ang ginawa naman ni Jesus, yumuko siya, nagsulat siya sa lupa. Kung ano po ang sinulat ni Jesus dun sa lupa, hindi ko po alam. At wala pong nakakaalam. Kasi hindi po sinabi sa Biblia kung ano ba talaga ang sinulat ni Jesus dun sa lupa. Na nag-cause na yung mga taong nag-accuse dun sa babae, isa-isang nag-alisan. Hindi po sinabi sa Bible kung ano yung sinulat ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Jesus dun sa lupa. Pero sabi sa mga commentary at sa mga Bible scholars na napanood ko, siguro daw, ang sinulot daw ni Jesus dun sa lupa, because Jesus is all-knowing, alam niya lahat ng pangalan ng nasa crowd. Alam niya lahat ng pangalan ng mga taong nandun. So sinasabi ng mga commentary, mga Bible scholars na, baka daw ang sinulat ni Jesus dun sa lupa is yung pangalan ng mga taong nandun sa paligid, kasama mga Pariseo at mga Eskriba. Kasi ginajudge nila yung babae, makasalanan. Tapos si Jesus isinusulat yung mga pangalan. Kung ikaw nandun, isa ka sa hinuhusgahan mo yung babae, tapos makita mo yung pangalan mo, sinusulat ni Jesus. Parang Jesus is telling you na, itong mga taong itong sinusulat kong pangalan, makakasalanan din to eh. Kung nandun ka, nakita mo pangalan mo, alis din ako. Wala akong karapatan na husgahan yung babae, dahil makasalanan din ako. Pero, nung nangyari yon, isa-isa nag-alisan, sabi ni Jesus, oh, asan yung mga tao? Wala bang humatol sa'yo? Sabi ni Jesus, tinanong ng babae. Kasi wala nang natira eh. Si Jesus na lang tsaka yung babae. Sabi ni Jesus, oh, nasan yung mga tao? Wala bang humatol sa'yo? Sagot ng babae, wala po, Panginoon. Ang sagot ng Panginoong Jesus, neither do I condemn you. Kahit ako, hindi kita huhusgahan. Comforting, no? Grabe magmahal ng Diyos. Grace. Pero wag tayo matatapos dun, kapatid. Dun sa sinabi ng Panginoong Jesus na hindi kita huhusgahan. Kasi right after that verse, sinabi din ng Panginoong Jesus na go and sin no more. Wag tayong huminto dun sa sinabi na hindi kita huhusgahan. Kasi may instruction binigay ang Diyos. May instruction binigay ang Diyos na pinatawad ka, pero huwag ka na ulit magkakasala. Karamihan kasi, which is the sad reality, kahit mga Christian, ginagawang lisensya yung grace ng Diyos para paulit-ulit na mamuhay sa kasalanan. Binigyan ka ng Diyos ng grace. Pinatawad ka niya. Pero may instruction din siya. Sabi niya, go and sin no more. So, do not, sabi dito, again mga kapatid, yung sinabi ng Panginoong Jesus na repent, na go and sin no more, ibig sabihin, yung sinabi ko kanina, na humingi ka ng tawad sa Diyos, pinatawad ka, pero kailangan, pagbangon mo, bago na yung isipan mo, bago na yung puso mo, bago na rin yung direction mo.
doon pa rin tayo bumagsak sa repentance. Yung metanoia. Nang ibig sabihin, change of mind, change of heart, and change of direction. Saying, Lord, sorry, and keep doing it, hindi siya repentance, kapatid. And, sabi nga sa Romans, nandito ba siya? Yan. Sabi sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Yan na naman. Renewing of mind na naman. Hindi tayo lumalayo dun sa repentance. Mga kapatid, hindi po ako lumalayo sa topic natin ng give. But dangerous when charisma overruns character. Sabi ko nga sa inyo na nung pinag-prepare ako, Lord, sabi ko, Lord, paano ko ba i-approach itong preaching na to? Mas gusto, parang doon ako nag-focus sa character. Hindi sa gift, hindi sa charisma. Doon ako nag-focus sa character kasi mas mahalaga yun na ma-develop. Tinuntun ko lang yung ugat. Paano natin ma-develop yung character para hindi siya ma-outrun ng charisma? So, lumalim tayo, doon tayo pumunta sa repentance. Kasi, in order to have a Christ-like character, nagsisimula yan sa repentance. And sabi dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Do not conform to the pattern of this world. Meaning, you live against the flow of the world. Against the culture of this world. Diba sabi ni Pastor sa atin, na kultura tayo ng kasalanan. So, sinasabi dito sa Romans chapter 12 verse 2 is, sa kultura na yon, kailangang mamuhay against sa kultura na yon. Against sa kultura na yon, against the flow. So, repentance pa rin yun. Because change of direction. Ano yung na-transform? Dito sa sinasabi dito, ano yung na-transform? Diba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Renewing of your mind, repentance, matatransform ka daw. Ano yung na-transform? Character. So, doon pa rin tayo bumagsak sa topic. Hindi po tayo lumayo. Nagsimula lang tayo sa ugat, paano natin ma-develop yung character, which is repentance. Nagsimula sa change of mind. Nagsimula sa, yan. Tingnan nyo mga kapatid. Sabi dyan, you change your thought and you change your choices. You change your choices, you change your actions. You change your actions, you shape your character. You change your character, and then you change your life. See? Hindi tayo lumalayo. Nagsimula sa, ano daw papaltan? Thought. Ano yung ending? Ano yung nabago? Life. Character. Nagsimula lahat siya sa isipan. Baguhin mo yung isipan mo, magbabago yung mga choices mo. Kapag nagbago yung mga choices mo, magbabago yung action mo. At kapag nagbago yung action mo, magbabago yung character mo. At kapag nagbago yung character mo, meron ka ng bagong buhay. Kaya sinasabi sa Bible, I am a new creation. Na kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, bagong tao ka na. Sinasabi sa atin ni Pastor na lagi nagsisimula ang lahat sa repentance. In order to have a Christ-like character. Di ba, mga kapatid? Okay na po ba? Lipat ko na, no? Now, hindi tayo lumayo dun sa topic na gifted but dangerous when charisma outruns character. Kasi, pwedeng gifted ka, tulad sabi ko kanina, gifted ka, charismatic ka, pero kapag wala na nakakita sa'yo, yung buhay mong mag-isa, o nabubuhay ka sa kasalanan, that's why you are dangerous.
pupunta ka ng church, magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw, magaling kang tumugtog, magaling kang magsalita, talented ka, anointed ka, charismatic ka, pero you're living untransformed life, you are dangerous. Kasi ginagawa mo lang yung simbahan as platform to showcase your talent. Entertainment is built around performers and spectators. But the biblical picture of the church is different. The church is described as the body of Christ. Sasabi dito, ang church daw po mga kapatid is hindi siya entertainment parang platform to showcase your talent na magaling kang kumanta, magaling kang tumugtog, magaling kang magsalita, charismatic ka, gifted ka. Hindi para doon ang church. Kung puro ka ganun, tapos wala kang transformed life, you are dangerous. Sinasabi dito na ang church daw is described as the body of Christ. Jesus is alive. Ulitin ko, Jesus is alive. Jesus is alive. No, isa yan sa example na araw-araw na nating naririnig that Jesus is alive. Pero wala na siyang masyadong epekto sa bawat isa. Parang naging normal na siyang praise na Jesus is alive. Check yourself mga kapatid. Kung hindi ka na natutuwa dun sa sinabi ko na Jesus is alive, maybe something is wrong with you. Kasi itong gathering natin, itong pagpipreach ko dito, yung ginagawa ni Pastor sa Hiroshima, if Jesus is not alive, walang kwenta po yun mga kapatid. Wala pong kwenta itong gathering natin if Jesus is not alive. Hindi po sa akin galing yan. Si Apostle Paul po nagsabi niyan. Sabi niya, sa mga basta sabi ni Apostle Paul, if Jesus is not alive, we are fooling in believing in Him. Walang kwenta itong mga ginagawa natin if Jesus is not alive. Yun yung hope natin, yun yung faith natin, yun yung foundation ng faith natin. In fact, the resurrection is the heart of the Bible. Kung si Jesus ay hindi nabuhay, wala, hindi bayad yung kasalanan natin eh. Now, kung puro ka talent, tapos wala kang transform life, ang magiging question dyan is, para saan yung ginagawa mo kung hindi para sa Diyos? Baka para lang sa sarili mo. Gusto mo lang magpasikat. Sayang naman yung binigay na talent, gift na binigay sa'yo ng Diyos. Kung ginagamit mo yan para sa sariling glory at hindi para sa glory ng Diyos. Ulitin ko na ang church is not an entertainment hall. It is a body of Christ. Kaya ako sabi kanina na Jesus is alive. Sino yung body of Christ? Church. Sino yung church? Tayo. Kaya ako sinabi na Jesus is alive. If Jesus is alive, then His body also alive. Sino yung body again? The church. Sino yung church? Tayo. Now you are the body of Christ and individually members of it. You cannot build a holy people with unholy examples. Kinuha ko ito mismo sa outline ni Pastor. Sabi ko, grabe. Totoo talaga to. You cannot build holy people with an unholy example. Giftedness without consecration is dangerous in the house of God. Kaya si Pastor, tulad na sabi ko kanina, hindi siya basta-basta nagbibigay ng ministry sa tao. Hindi siya basta-basta pumipili ng tatayo sa harapan or even kahit simple na prayer lang or simple na testimony lang.
Ayaw ni pastor nang basta-basta na lang may tatayo kasi lalo na kapag hindi kilala ni pastor yung taong yun. Kasi hindi iaalaw ni pastor yung mga bagay na pwedeng makasira sa simbahan. Ganyang kamahal ni pastor ang bawat isang mga kapatid unless, just in case hindi nyo po nare-realize, no? Ako na-appreciate ko talaga si pastor. Sobra. Biruin mo, minsan, walang tulog, galing sa mahabang biyahe, tatayo dito sa harapan. Pero hindi mo nakikita sa kanya na pumipikit. Hindi mo nakikita sa kanya na humihikab. Ganun yung nagagawa ng pagmamahal ng anak ng Diyos sa Diyos. Kaya sabi ko, alam nyo, minsan, nasabi ko kay pastor, parang parang ang drama nga ng tutin namin. Kala mo parang lovers. Sabi ko kay pastor, tiningnan ko siya sa mata. Nagpasalamat ako. Sabi ko, pastor, ngayon lang po ako nakakilala ng katulad niyo. Sinabi ko yung kay pastor. Kung mapapanood to ni pastor, alam niya sa 7-Eleven, sa gilid ng 7-Eleven. Sinabi ko, pastor, never pa po ako nakakilala ng katulad niyo. Yung passion niyo to say, yung mag-preach. Si pastor, hindi lang po siya basta preacher, mga kapatid. Teacher din siya. At higit sa lahat, sa akin personally, he is a father for me. Yes. Amen. Malayo yung tatay ko, nasa Pinas. Pero dahil kay pastor, may tatay ako dito sa Japan. At pinasalamatan ko rin kay pastor, actually. Sinabi ko rin sa kanya. Kasi open ako kay pastor eh. Sabi ko, pastor, I congratulate you. Kasi po nakapag-mold kayo ng isang tao na gustong maging missionary. Nakapag-mold kayo ng isang tao na gustong magsilbi sa Diyos. Kaya ako in-accept ito eh. Kaya ako nandito sa harapan. Isa si pastor hindi siya isa. Malaking bagay siya na ginamit ng Diyos na i-mold ang isang taong tulad ko. Amen. Kung ako lang, kilala ko sarili ko eh. Pero may nakikita si pastor, may nakikita ang Diyos na hindi ko nakikita. At tulad nga sabi ko kanina, yung kwento ko kanina, doon sa turning water into wine. Kung ikaw yung servant, alam mo na tubig yun, nakikita mo na tubig yun, alam mo sa sarili mo na tubig yun, yun yung realidad. Pero, hindi mo pinagkatiwalaan yung thought na yun. Mas pinagkatiwalaan mo yung thought ng Diyos. Nasabi ng Panginoong Hesus, wine yan. Kung sinasabi ko na hindi ko deserve, na hindi ka karapat-dapat para dyan, pero sinasabi ng Diyos, tinawag kita, alin doon yung paniniwalaan ko? Kung sinasabi ko, Lord, tubig. Kung sinasabi ng Diyos, wine. Sino yung paniniwalaan ko doon? Salita ng Diyos above my thoughts. And that is repentance. Now, malapit na po tayo matapos. And I'm preaching myself happy. As in, kagabi, sabi ko, Lord, nung Sunday pa lang, sabi ko, excited na ako eh. Excited ako eh. Kasi excited talaga ako eh. Pero nung papalapit na ng papalapit, kinakabahan na ako. Eh syempre, papunta na sa realidad eh. Mangyayari na siya eh. Pero, alam mo yun, I just obey anyway.
minsan hindi natin maintindihan yung mga bagay-bagay kung bakit nangyayari. Just obey anyway. Because sabi nga ni Pastor, diba, delayed obedience is disobedience. Nung si Jesus tinawag si Peter, nung nangingisda, Peter, come, I will make you fishers of men. Sinabi ba ni Peter, wait lang Lord, ibenta ko muna itong isda. Nung si Matthew tinawag na tax collector, siguro nagbibilang siya ng pera nung time na yon na tinawag siya ni Jesus. Come, Matthew. Sabi ba ni Matthew na, wait lang Lord, tapusin ko lang itong pagbibilang ko ng pera. Ipatapos na, binibilang ko lang. Hindi, di ba? Sabi sa Bible, immediately, they follow. Doon ko nakuha yung idea na huwag mong i-delay ang Diyos. Hindi lang sa akin mga kapatid, I'm not trying to make this sermon about me. I'm just, parang ginagawa ko lang pong example lang sa sarili ko. And I'm speaking to everyone. Alam ko na nangungusap ang Diyos sa bawat isa. May kanya-kanya tayong calling. May kanya-kanya tayong purpose. Kung ano yun, hindi ko alam. Hindi nga rin ako sigurado kung ano ba talagang parang gustong ipagawa sa akin ng Diyos. Ako ang sarili nag-decide na gusto kong maging missionary, na gusto kong pumunta sa mga malalayong lugar, abutin yung mga hindi nakakapag-church, at dalhin doon yung mga natutunan ko dito, which is the kingdom of God. Alam mo yun, sobrang sarap nang natanggap mong salita ng Diyos, nag-eager ka na ipasa yun sa iba. Kung na-experience mo yung pagmamahal ng Diyos, gusto mo rin na ma-experience yun ng iba. At yun yung nagtulak sa akin. Sabi ko, Pastor, gusto ko pong maging missionary. Someday, for example, pag nandito pa ako, pwede ko naman gawin missionary kahit nandito ako sa Japan eh. Kasi missionary, pupunta ka lang doon, gawa ka ng mission, balik ka dito. Diba? Malay mo, someday, makabuo ako sa tulong ng Diyos ng sarili nating group or sarili nating organization. Sabi ko kay Pastor, Pastor, kapag nagkaroon ako sariling group, organization sa Pinas, ng mga missionary, tatawagin ko siyang Agape Mission. Kasi, dito siya nanggaling eh. Dito nabuo yung idea na yun eh. Na magpagamit sa Diyos. Amen? Praise God. Patapos na ba tayo? Gawin. We are not raising stars. We are raising sons and daughters. We are not building platforms for personalities. We are building people who look like Christ. Kung sumasangayon po ako sa mga nababasa nyo, tulad ng introduction ko kanina, feel free to say amen. Amen. If you believe, sabi nyo, it's true. Mangyari sana yan sa buhay ko, feel free to say amen. Hindi po yan para sa akin, para po yan sa inyo mga kapatid. We are not called to produce impressive performers. We are called to make beautiful disciples. Amen. Again, linawin ko po. Gift is not a danger. Charisma is not a danger. The danger is what happens when influence becomes greater than character. Wala pong problema sa gift, wala pong problema kung gifted ka, walang problema kung charismatic ka. As long as meron kang character, a Christ-like character, hindi po siya danger sa bahay ng Diyos. Now, I'll end with this. Doon sa title natin, last na po ito. Gifted but dangerous when charisma outruns character. Napag-aral natin kanina, kung gifted ka at charismatic ka, pero wala kang character, dangerous ka.
sa house of God. Pero imagine nyo, kung gifted ka, tapos charismatic ka, tapos meron ka ring Christ-like character, dangerous ka pa rin eh. Hindi na nga lang sa house of God, dangerous ka sa kingdom of darkness. Naging threat ka na ngayon sa kingdom of darkness. Kung gifted ka, charismatic ka, tapos meron ka ring character, dangerous ka pa rin. Sa ibang kingdom nga lang. And last but not the least, God is more concerned with who you are becoming than with what you are capable of doing. Hindi po tumitingin ang Diyos sa, hindi siya impressed sa kaya mong gawin. Hindi siya impressed kung gaano ka galing magsalita. Hindi siya impressed kung gaano ka confident, anointed magsalita. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. So darating yung araw, kapatid, at the end of the day, God will not ask how many people ang pumalakpak sa'yo. Darating yung araw, hindi ka tatanungin ng Diyos, gaano karami yung humanga sa'yo? Gaano karami yung humanga sa gift mo? O gaano kalaking platform yung nabuo mo? Hindi ganun yung itatanong sa'yo ng Diyos. Ang itatanong sa'yo ng Diyos, ang itatanong sa atin ng Diyos as church, what kind of people you became? Magsitayo po tayong lahat. Father God in heaven, purihin ka, Ama. Lahat po ng papuri at pagsambay sa iyo lamang. Personally, God, thank you for the opportunity. Thank you for the honor. Thank you for the privilege na maging vessel mo, na maging instrument mo to deliver your word. Ama, sana sa mga kapatid ko nandito and everyone who nakakarinig ng boses ko, Panginoon, na nakarinig ng salita mo, Panginoon, magbunga nawa ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tao, maging nilalang, kung ano ba talaga yung purpose mo at intention mo, bakit mo kami ginawa. Turuan mo kami, Panginoon, na mamuhay sa katwiran na binigay ng Panginoong Hesus, na lakaran ang katwiran na ibinigay ng Panginoong Hesus. Panginoon, hindi lang po natatapos sa araw na ito. Hindi lang po natatapos sa 4 na sulok ng kwartong ito ang salita mo, Panginoon. Dadalhin namin to sa aming mga puso. Aware kami, Panginoon, na hindi po madali ang sumunod. Pero aware din kami, Panginoon, na hindi naman to imposible. Lord, thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Ama, muli maraming salamat po sa araw na ito. And I extend my prayer to our pastor, Panginoon, na nasa Hiroshima. At yung mga kapatiran na namin nandun, yung mga kapatiran namin nasa Osaka, yung mga kapatiran namin na wala sa mga araw na ito. And to each and everyone, Panginoon, na nandito, and the family that we represent. Bless us, Lord. Patawarin na kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa ng parang nasa langit. Gabayan niyo ang aming pastor kung nasaan man siya ngayon, anong ginagawa niya.
bigyan niyo siya ng Panginoon, kanyang kalusugan, Panginoon, ingatan niyo. Alam ko pa, Panginoon, alam namin, Panginoon, nakakaramdam din siya ng pagod, nakakaramdam din siya ng hirap, nakakaramdam din siya ng sakit. Pero hindi niya pinapakita sa amin because gusto niya maging halimbawa na maging matibay. At ang Panginoon, alam namin na ang kanyang kalakasan ay nanggagaling lamang sa inyo. And that's why we pray, Panginoon, na i-sustain niyo siya, Panginoon, na ma-endure niya lahat, Panginoon. Dahil mas marami pa kami matututunan sa kanya, Panginoon. Hindi lamang ako, Panginoon, I believe, Panginoon, na simula pa lang ito, marami pang mamomold sa simbahang ito. Hindi, Panginoon, hindi sukatan yung bilang namin dito. It's always quality over quantity. Sabi nga kanina, hindi ka nagre-raise dito ng stars, kundi mga sons and daughters that will obey, follow your word. All the praises and all the glory belongs to you, God. This is our prayer in the name of Jesus. Amen.